At doon nga nakita kong mga stockholders ng kumpanya at si Mira. I stared at them using my cold eyes before walking towards the center chair. Good morning. Paunang sambit ko. May ilang mangha pero may ilang sarkastikong tingin sa akin. Zeus stayed beside Anne. Nakatayo sila sa bandang gilid ko. And Zeus watching me like he's not used to seeing me in this version of myself again. The cold and ruthless Julia is for these people only. Masyado siyang nasanay sa kung ano ako kapag kaming dalawa lang. I will take over the company. I am now the president and the CEO. I said coldly. Walang nagsalita ng ilang minuto, pero kalaunan ay may nagtaas ng kamay. Your father holds the biggest share. Hindi ko pinatapos ng pagsasalita ang nagsabi ng mga katagang yon, dahil kaagad akong dumugtong. Yes, and my father's share is also my share. I said coldly. Tumangutango si Mira habang nakatingin sa akin. We demand transparency, said the other stockholder, and this time I shook my head. Our family problem is not part of this company. Again, I will be the new president of this company. I'll call for another meeting as soon as possible to discuss the data of the company. For now, let me handle everything about business, and your investments are all safe here, I said as I dismissed them all. Tumango ang iilan at unti-unti nang tumayo. Alam kong kahit anong pilit namin na itagong mga nangyari, ay alam kong may nakakaalam pa rin. The socialite knows something, but I don't care. Hanggat hindi nagiging kontrobersyal na nangyari ay mananatili kaming tahimik. Nang makalabas ang mga stockholders ay 3 na lang kaming natira, Mira, Zeus, and I. Pero ilang sandali pa'y muling bumalik si John, na kaagad kong tinaasan ng kilay. Chill, I am not doing anything, he said before walking towards my sister. Napatingin ako sa kanilang dalawa pero hindi ko na yun pinagtuunan ng pansin. A huge media outlet emailed me. They want an interview, Mira said but I shook my head. You know that we can't. Nabisita mo ba si Daddy? Kalmadong tanong ko na kaagad niyang ikinailing. I can't face him, she said with so much anger. Nangihina akong umupo at ilang sandali pa'y naramdaman ko si Zeus sa tabi ko. I'll visit Dad, I murmured. No, matigas na sambit ni Zeus, kaya nilingon ko siya. Matigas ang ekspresyon niya na tila hindi siya susunod sa akin kapag pinilit ko siya sa bagay na yon. We are filing a case against him. Hindi ako makapaniwala na umabot dun si Daddy, Mira said before massaging her temple. Napapikit rin ako ng mariin. I'm feeling guilty. I'm sorry. Mahinang sambit ko. No, it's not your fault, Mira immediately said. I sighed. Forgive me, Julia, but I can't handle it all. Gusto kong lumabas ng bansa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. I can't face Dad, she said. Napalunok muli ako ng mariin sa kamuling tiningala si Zeus. Please, I'll visit him. Come with me. Sabi ko dahilan para umigting ang panga niya ng sobra, pero wala siyang sinabi. Naging tahimik kami matapos yun hanggang sa nagpaalam si Mira na umalis. I'll help. Just message me, John said before leaving too. Naiwan kaming dalawa ni Zeus. This is so stressful for you. Take care, please. Our baby, he said. I'll just fix this. Marahan na sabi ko kaya dahan-dahan niya akong hinila patayo para yakapin. You don't know how scared I am when I see blood flowing on your thighs for the second time. It's killing me. I got so fucking scared when you fainted, he whispered so I hugged him so tight. Siningot niya ang bango ko saka ako dahan-dahan na tiningnan ng diretso sa mga mata. I met his passionate and soft eyes. I love you, he sweetly said and I smiled. Alam niyang wala akong isasagot kaya natawa na lang siya ng mahina at halos pisain niya ako sa yakap niya. Zeus got even more paranoid. Halos hindi niya ako maiwan. Hindi siya makaalis sa opisina ko kahit pa wala naman siyang ginagawa doon. He's just watching me do my things and he's telling me to stop for me not to overwork myself. And that night we visited his now almost done hotel. Maayos na ito ngayon at mas lalong gumanda. We stayed there for the night because he developed a huge room exclusive for us, so it's comfortable and complete. Kailan pa ba matatapos ang problema? I want peaceful nights and days with him. I was really so eager to visit Dad in jail the next day. Kitang-kita kong pagdadalawang isip sa mukha ni Zeus nang makauwi kami sa penthouse. He knows that I'll visit Dad today. Ipaubaya mo na lang to sa mga abogado, sabi niya. Nilingon ko siya na tamad na nakahiga sa kama.
Gulong-gulong buhok niya dahil pagkarating namin dito kanina muli kaming natulog. And now he's seriously hot on my bed. Wala siyang damit pang itaas pero nagmumukhang hubot-hubad siya dahil sa natatabunan ng comforter ang pang-ibaba niyang katawan. I almost done and he's still there on the bed. Kung ayaw mong sumama, bahala ka. Inis na sabi ko dahilan para unti-unti siyang bumangon. I told you, your father must be in jail. But we don't know what can he still do. Nag-aalala lang ako. He reasoned out again. So I rolled my eyes. May mga pulis doon, Zeus. Just hurry up. Inis na ako sa'yo. Inis na sambit ko pero lumapit pa siya sa akin para marahan na humalik sa pisngi ko. I rolled my eyes because of that again. But he really seems not affected about this kind attitude. Sanay na siya sa pagsusungit ko. After he gave me a kiss, he went inside the bathroom to take a shower. Madali lang siyang natapos at nang makalabas siya ay tanging nakatapis lang siya ng tuwalya sa bandang bewang. I raised my brow at him. Sinasadya niyang bagalan. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kapag nakaharap ko si Daddy. Naguguluhan ako pero mas lalo lang akong hindi mapakali dahil sa mga ginagawa ni Zeus. Hurry up! Inis na utos ko na at halos itulak ko siya papunta sa loob ng walk-in closet para lang makapagbihis na. I waited for about 20 minutes for him to get dressed at inis na ako. Are you sure about this? Muling tanong niya na hindi ko na pinansin at nauna na akong lumabas ng kwarto. Sumunod naman kaagad siya. I want to shout at him. Inis na ako. Hindi ako gutom pero sumakit ang ulo ko at nahilo ako dahil sa kanya. We ate our breakfast at the hotel earlier before we went home. Pero dahil sa paghihintay sa kanya muli ako nakaramdam ng gutom. Dumiretso ako sa kusina para gumawa ng sandwich. Ako na. Marahan na sabi niya saka inagaw sa akin ang gagawin ko na hinayaan ko na lang naman. I want a lot of ketchup in my sandwich. I murmured and he followed that. Ilang sandali pa'y natapos ng sandwich ko. Takam na takam ko yung kinain. At pinanood lang niya ako ng tahimik. And one sandwich literally isn't enough so I told him to make another one. Dahil dun ay mas lalo lang kaming natagalan. But this time it's because of me so it's fine. Dumaan muna tayo sa OB. Sabi niya nang makarating kami sa kotse ko. Mahina naman akong tumango dahil kailangan nga iyon. At tulad nga ng sabi niya dumaan kami sa OB-GYN. The doctor smiled at me when she saw me. Hindi na ito nagtanong pa ng kung ano-ano at kaagad na akong pinahiga para sa ultrasound. You must be stressed this past few days. She pointed out and I nodded. She got hospitalized back in Zamboanga. We almost lost the baby. Dinugo siya. Sabi ni Zeus para sa akin, dahilan para tumangutango ang doktor. Magbibigay ako ng gamot para pampakapit. Stay away from stress. This is serious. You will lose your baby if you won't be careful. She reminded me so I sighed. Pinakinggan namin ang heartbeat ng baby dahil hindi pa pwedeng alamin ang gender. Doon kami nagtagal dahil maraming mga habilin ng doktor and Zeus staring at me while the doctors reminding us. Natila ba sinasabi niya na tama siya sa pagkakataong to at mali ako? Huwag na tayong tumuloy. I'm serious, Julia. Seryosong sambit na niya nang makabalik kami sa kotse. I shook my head. I'm visiting Dad. I need to see him, Zeus. Matigas na sambit ko, dahilan para umigting ang panga niya. No! 5 minutes, I said, at alam niya na sa punto na to na hindi na ako mapipigilan, kaya nagmaneho siya patungo sa kulungan. Ramdam na ramdam kong pagdodobling ingat niya kahit sa pagmamaneho. Mabagal lang ang pagmamaneho niya kaya mas lalong napatagal ang dating namin. We drove for almost 5 hours, and when we get there, the police immediately escorted us. Tahimik lang si Zeus pero hindi siya umalis sa tabi ko habang may sinasabi ang mga pulis sa akin. Nagsimulang manlamig ang mga kamay ko at namawis ako ng malamig. I'm nervous and Zeus know that, so his hand on my waist tightened. I told you not to come here. He whispered. Zeus, matigas na sambit ko para mapabuntong hininga siya at napailing na lang. Matapos ang mga sinabi ng mga pulis, ay sinamahan nila kami sa isang room na may malaking lamesa. Umupo ako sa upuan sa dulo at mas lalo akong kinabahan. Zeus sat beside me, but I'm still really nervous and angry. Nang bumukas ang pinto ng kwartong yun at lumakas ang pagkabog ng dibdib ko, I felt a lot of emotions when I saw Dad entered with the police. Kaagad na nagtagpo ang malalamig naming mga mata. Nakaposa siya at mas lalo akong nakaramdam ng galit na parang gusto ko siyang sampalin. Umupo siya sa pinakadulo ng lamesa, malayo sa akin, pero hindi sapat ang layong yun para gumaan ang galit ko. I am so angry. He doesn't deserve to live. Siya ang dapat mamatay imbes na si Mommy.
Si Mommy tinuwid niya ang mga pagkakamali niya sa huling pagkakataon. Pero ngayon tinitingnan ko si Daddy ay wala akong makita na pagsisisi sa mukha niya. I will do everything for you to rot in this jail. Madiin na sambit ko, pero nanatili lang siyang malamig na nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung ano ang takbo ng isip niya ngayon. I can't believe that this blood is running through my veins. Gusto kong isuka lahat ng koneksyon ko sa kanya. You killed Mommy! I shouted so loud, causing Zeus to hold my hand to calm me down. Huminga ako ng malalim pero hindi ko inalis ang mga tingin ko kay Daddy. And this time I saw a pang of guilt in his eyes. Pero sandali lang yon. You are evil. Galit na sambit ko. Make me proud, Julia. Use all your power to put me in this jail forever. He said using his deep voice. At ang boses na yun ay parang hindi ko kilala. Hindi ko na nakikita si Dad. I am seeing a demon right now. Hindi ko siya kilala. I will, Dad. Hinding-hindi ka makakalabas. Hinding-hindi kita hahayaang lumabas. You ruined our lives. Sigaw ko at muling humigpit ang pagkakahawak ni Zeus sa akin. This time, Dad glanced at Zeus. Naglaban sila ng tingin at ilang sandali pa'y umiling si Daddy. Hindi ko mabasa kung may plano siya o wala. Hindi ko alam. Pero gagawin ko ang lahat para hindi na siya makalaya. He's a sinner. Dapat niyang pagbayaran ang pagkamatay ni Mommy. I forgive Mom because she chose me in the end. Pero ikaw, hinding-hindi. I wish you are not my father. If I could only choose a father, I will never choose you. Madiin na sambit ko, kaya muling bumalik sa akin ang mga tingin niya. Hindi ko na napigilan pa ang pagtulo ng mga luha ko sa sobrang galit. Kung nakinig ka lang sa akin noon, Dad. Kung hinayaan mo na lang ako, baka buhay pa si Mommy. Nanginginig na sambit ko. Wala siyang sinabi. Madiin lang niya akong tiningnan. I learned so much. I will never be like you. Dagdag ko at umikting ang panga niya. Yes, don't be like me, Julia. Don't be like me. You must have inherited your talents and your brain from me. But you will never be like me. Sabi niya at hindi ko mapunto kung anong ibig sabihin niya doon. Nagsisisi ka ba sa ginawa mo, Dad? Nanginginig na tanong ko, pero hindi siya nagsalita. Mabilis kong pinahid lahat ng luha sa pisngi ko. Saka pagkakakong natawa, Zeus held me even more, like he wants me out of this place. I have the rights to cut you. Matagal ko nang tinanggap na wala akong mga magulang. And this is the perfect time to tell you that I will never see you as my father. Hindi mo na ako anak. Wala akong ama. I loathed you so much. Kinakahiya kita. Madiin na sambit ko. His eyes turned colder. Enough. Zeus suddenly said. For that guy? Malamig na tanong ni Daddy sabay tingin kay Zeus. I will love her so much. I will never hurt her unlike what you did. Madiin na sambit ni Zeus habang nakatitig sa mga mata ni Dad. I motioned at the police to get Dad. Mabilis silang lumapit kay Daddy at hinila nila ito patayo. Nagpadala si Daddy pero hindi niya inaalis ang mga tingin niya sa amin hanggang sa mawala siya. At nang tuluyan siyang mawala sa paningin ko, ay doon ako humagulgol ng iyak. Zeus buried my face on his chest and he let my tears wet his shirt. That's enough. Promise me not to cry again. He murmured sweetly. Umiiyak akong tumango. Sana matapos na ang lahat ng to. I badly want to wake up without anything bad inside my head. I want to be free. I want to be at peace. I murmured so he held my cheeks to look at me straightly in my eyes. We will live peacefully with our baby. He whispered and I nodded. Sana nga. Sa mga sumunod na araw ay sunod-sunod ang hearing sa kaso ni Daddy. Mira and I did not stop. We are so determined to rot him in jail. I will never forgive, or if ever that I will. I know that it will take how many years. And after a lot of hearings, we succeeded. Napatawan ng habang buhay na pagkakakulong si Daddy na kami lang ang nakakaalam. Hindi isinapubliko. Gusto ko na kami lang ang makakaalam. And we made that happen. Wala kaming pinalabas na kahit anong balita. Everything is mysterious for others. Alfred Remulla has fallen. He disappeared. At last, I murmured. Zeus hugged me as we both watched that with the police. I saw Mira crying but after a while she glanced at me and we both smiled at each other.
Dahan-dahan akong humiwalay kay Zeus para mayakap ang kapatid ko. Bakit ganito? I am the eldest but you acted like you are, she said as she sobbed. You can have your vacation now, I said after the hug. Pagak siyang tumawa saka umiling. Hahayaan ko sa iyong kumpanya? I rolled my eyes when she said that. Why, you'll take over? Taas kilay na tanong ko na inirapan niya. I am not for business. Maybe I am destined for party every day? Should I build a bar? She asked and I smirked. Maybe. I asked back so she smirked. Sabay kaming umalis. We even eat our lunch together. Me, Zeus, and her. Hindi ko pa alam ang sunod kong gagawin. Maybe run the company while I'm dealing with my pregnancy? Hindi kayo magbabakasyon? Babalik ka pang London? Mira asked so Zeus stopped eating to look at me. Nagkibit ako ng balikat. Kung aalis ako'y walang maiiwan sa kumpanya. We must continue running the business of our family. Si Dad lang ang bumagsak. Hindi ko hahayaang bumagsak ang kumpanya. If Mira wants to manage the company, then I will gladly give it to her. I am not interested. Pero kung walang kukuhay, wala akong choice. I'll manage. You have plans to go to London, huh? Zeus asked so I rolled my eyes without looking at him. Yes, she has. Mira chuckled after she said those words. At dahil doon ay tila sarkastiko na kung tumingin sa akin si Zeus hanggang sa makauwi kami. Babalik ka sa apartment mo? Tanong ko dahilan para taasan niya ako ng kilay. And you are telling me this, huh? Hinuli niya ang bewang ko kaya napatitig ako sa mukha niya. I wonder what kind of father will he be? I'm sure he'll do good. And after a while he tilted his head to kiss me. Marahan akong humawak sa batok niya para mas mahalikan siya ng maayos. And when he stopped, I got frustrated. Inirapan ko siya na siyang ikinatawa niya. I will never get tired of seeing you roll your eyes at me all the time, he said while laughing a bit. Hindi ko na naiwasan pang mapangiti dahil doon. You still have a choice, Zeus. Pwede ka pang umatras. Pwede mo pa akong iwan. I dared so he glared at me. Napangiti ako ng matamis dahil doon. His feast face is making me feel happy. Shut up. Madiin na may halong pagkalambot na sambit niya. Saka muli akong hinalikan sa mga labi. I responded to his kisses. And when he lifted me off, I laughed. I'm hungry. I want a mango and a sandwich. I murmured in between his kisses. Natawa siya sa sinabi ko, dahan-dahan niyang tinigil ang paghalik sa akin. Weird taste, he said, so I glared at him, but after a while I buried my face on his neck. I even nuzzled my nose on that part of his neck before biting it a bit. I did not stop, then I licked it like a baby, and he groaned because of that. Make me a sandwich with mango, I whispered while I'm busy licking and biting his neck. He really got a good scent. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kusina habang buhat-buhat niya ako. At nang makarating doon ay pinaupo niya ako sa island counter. At kaagad siyang nagsimula sa paggawa ng pagkain na gusto ko. At habang pinapanood ko siya ay ramdam na ramdam ko ang pagtibok ng puso ko ng mabilis. Pumasok sa isip ko na kung ano kaya ang buhay namin ngayon kung hindi ko siya inalok ng contract. Maybe he's doing this for other girl? Mabilis akong nakaramdam ng sakit dahil sa naisip kong yon. Kaya marahan kong pinikit ang mga mata ko. Palagi kong sinasabi noon na kung babalik siya kay Trisha ay okay lang. Nauna sila at ako nga naman ang bigla lang pumasok. Pero hindi ko pala kaya. I want him to do all this just for me. Here's your sandwich. What else do you want? Malambing na sambit niya kalaunan kaya dahan-dahan kong binuksan ang mga mata ko. I smiled. Aren't you tired because of me? My life is full of drama. Naisip mo ba na tahimik lang ang buhay mo ngayon kung wala ka dito sa tabi ko? I seriously asked. Unti-unti siyang naging seryoso at ilang sandali pa'y umiling siya. I chased you. Bakit ako mapapagod? I chose this. Pinilit ko to. He answered before kissing my forehead. I'm busy in my office when Mira went in. Hindi ko siya tinapunan ng tingin at tuloy-tuloy lang ako sa pagbabasa ng papeles. Pero umupo siya sa upuan sa harap ng table ko. I sighed before looking at her. She smiled like she's teasing me so I rolled my eyes. Where's your bodyguard? Tanong niya kaya muli akong napaira. He has work. I answered because Zeus fixing his investments and is trying to get more connections. Oh, Mira said. Naningkit ang mga mata ko dahil parang may ibang kahulugan ang naging reaksyon niya. Umalis ka nga.
Inis na sambit ko pero ngumisi lang siya lalo. Aren't you insecure? She asked. I glared at her but she's not affected. May gana pa siyang humalukip-kip habang nakangisi sa akin. Leave! Malamig at inis na sambit ko pero hindi siya natinag. He proposed to his ex pero sa'yo hindi, she said. Napalunok ako't naikuyom ko ang kamao ko dahil sa narinig. Tumawa siya dahil sa naging reaksyon ko saka nanunuyang tumayo. I'll go now, don't overthink, she teased before leaving my office. Mas naikuyom ko ang kamao ko nang makalabas siya. Maraming pumasok na mga bagay sa isipan ko. And I realized that Mira's somehow right. I felt a pang of pain in my chest and after a while my tears formed inside my eyes. Bago pa tumulong mga luha ko, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Kaya bahagya akong kumura para mawala ang nagbabadyang luha sa mga mata ko. And I don't know what to say when I saw Zeus entered. I brought foods. What's wrong? Kaagad na tanong niya na mabilis kong inilingan. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya. He immediately felt something strange so he went closer to me. Bahagya siyang yumuko nang makarating siya sa tabi ko para matingnan ako sa muka. I sighed because of that before gently pushing him. I'm tired. Mahinang sabi ko kaya dahan-dahan siyang umayos ng tayo. Pero ilang sandali pa'y pinatakan niya ako ng isang halik sa noo. I brought you mango shake and buko pie. Sabi niya kaya tinabi ko ang mga binabasa kong papeles. Nilabas niya ang pagkain na dala niya at nilagay sa harap ko. I slightly bit my lower lip because of that before eating the foods he brought. Kanina pa ako nagkikrave sa buko pie at mango shake. Bago pa kami umalis ay sinasabi ko ng mga gusto kong kainin. Babalik ako dito mamayang lunch. I need to talk to someone, he said in the middle of my snacks. Mahina lang akong tumango kaya muli na naman niya akong hinalikan sa noo. Saka siya lumabas sa opisina ko. I rolled my eyes after that before taking a deep breath. Bigla akong nawalan ng gana at hindi ko alam kung bakit. Mira's words replay inside my head. Paulit-ulit kaya mas lalo akong nakaramdam ng inis at pagkasakit ng ulo. Mabilis kong tinapos ang pagkain ko. And a minute after, I glanced at my phone. Ang huling tawag at huling message na pumasok sa akin ay kay Zeus. He proposed to his ex, pero sa'yo hindi. Napapikit ako nang mariin nang muli kong marinig ang boses ni Mira sa isipan ko. That woman is seriously trying to make me crazy. Sinubukan kong ibahin ang laman ng isipan ko pero hindi ko magawa. Paulit-ulit lang hanggang sa hindi ko na nakayanan. Marahas akong tumayo at mabilis kong kinuha ang bag ko. I called my secretary to call one of my company car because I'm going somewhere. Gamit namin kanina ang kotse ni Zeus kaya wala akong dalang kotse.